Alright, magandang umaga na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. Una sa lahat, pagpasensyaan nyo na po, medyo maingay ang ating audio dahil may naglalaro ho ng mga children of God sa labas ng bahay. Dagdagan pa ng ingay ng kanilang mga nanay. Kaya pagpasensyaan nyo na po ha, alam ko nasasanay na ho kayo sa audio natin na minsan medyo maingay. Kaya maraming salamat po sa lubos nyong pag-unawa. So kahapon nga ho, kung hindi ho ako nagkakamali, kahapon ho ang unang araw na binuksan sa publiko itong naging burol ni Mima Alicia. At kagabi, na-monitor ko ho na marami ho ang mga pumunta na mga kaku-vlogger niya, na mga loyalista at mga kaku-vlogger ko rin na mga kakamping. At nakita ko din ho, no, sa mga post, nandoon si dating Senador Antonio Trillanes, nandoon din si Attorney Yossi Claire Castro, nandoon din si Senadora Riza Hontiveros. At yung isang OFW na si Team 30, nakita ko din ho sa post, nandoon din siya gabi. O umuwi siguro siya. So sa mga pumunta, maraming salamat po sa inyong pakikiramay sa pamilya ni Mima Alicia. So ako mga ka-action, mga kakamping, mga loyalista, pagpasensyahan nyo na po kung hindi man ako makapunta dahil medyo may kalayuan ho sa amin ang Quezon City. Kasi kung hindi ho ako nagkakamali, nasa Quezon City ho, na part, binurol ang labi ni Mima Alicia. Kaya pagpasensyahan nyo na po. Pero gusto ko lang malaman nyo na ako po ay nakikiramay din ho sa pamilya ni Mima Alicia. At nagdadasal na sana makamit ng pamilya ni Mima Alicia ang hustisya sa lalong madaling panahon. So sa mga pumunta, maraming salamat ho sa inyo. So eto nga ho mga ka-action, no, ito ho ang naging mensahe ni Ma'am Lovely Granada at ni Attorney Yossi Claire Castro. Gusto ko lang ho na i-share ho ito sa inyo para malaman nyo ho kung ano ho ang naging mensahe ni Ma'am Lovely Granada at ni Attorney Yossi Claire Castro. So unahin po natin, ito si Attorney Yossi Claire Castro, and then i-follow ho natin ito si Ma'am Lovely Granada. Credit o courtesy ho sa video ni No One Entertainment. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, Ma'am and Sir. Isang sitwasyon, controversial din na kumbaga kinuha rin ni Lord. Naku, spread yung cellphone. Pinaasikaso yung airfare, everything. Lang hindi ito ninyo news. Hindi po kasi ang Pangulo tutulong para lang sa politika. Hindi po siya ganun. Hindi po siya pupunta sa lamay para magsuot ng jersey ng isang basketballista. Pagtulong po talaga, tulong. So di ko na sasabihin kung sino pa yung mga tinulungan niya. Kasi baka pag nakita po yun sa na-broadcast siya, baka napagalitan tayo. Pero yun po, si Pangulo, so kaya nga po nung nakita ko na na-broadcast na nila, diba? But anyway, nakita niyo naman po yung tulong talaga ng Pangulo. At si Mima kasi po ay hindi pa po kami personal na nakita. Pero tumatawag siya sa akin. Matawag siya sa akin na mamusta. At hindi ko siya pa personal na imbita sa briefing. So, kasi pagka pumipunta sa akin, like DJ Byron, nandyan, pinapa-experience ko lang, personally, yung briefing. So, hindi ko siya masyado siya siyang busy eh. Ano niyo. But anyway, syempre po, nakakalungkot po ang nangyari kay Mima. At alam niyo po kasi pagka-vlogger, kahit hindi pa kami nagkikita-kita, alam niyo po yung feeling na, di ba, Miss Lovely? First time lang, pero parang tagal. Parang ang tagal na nag-open-pungan pero hindi pa nakikita ng personal. So, yun po yung ramdam ko, hindi lang po kay Mima, kundi sa lahat ng vloggers na madalas ako i-content. Okay naman yung kino-content, di ba? Para at least, di ba? Walang problema doon kasi mas na, yung news, mas lalong kumakalat. But anyway, sa pamilya ko, nakikiramay po ako. Taos-puso po yung pakikiramay namin mula rin po sa Pangulo.
At nung nalaman po ito ni First Lady, sabi niya po, ano yung pwede natin itulong? Sabi ko, ma'am, inaayos na po. Sabi niya, good. Ito po, totoo po, nasa message ko po to. Isasama niya po si Mima sa kanyang mga dasal. Sabi po ni First Lady. Yan po. So, yun po, ibigay ko lang po yung mensahe mula sa kanila para sa pamilya po, para po kay Mima. Yun po, maraming salamat po sa pagkakataon. So yun na ho, narinig na ho natin ang naging mensahe ni Attorney Jose Claire Castro. Ito ho, pakinggan muna natin. Ito si Ma'am Lovely Granada bago ho ako magbigay ng aking sariling opinion. Actually, una kong napanood si Mima, kasi sa group chat namin, may nagsabi sa akin na, uy, Lovely, gawin mo din ito para sabayan mo si Mima yung sa pagsayaw-sayaw niya ng tatay mong karton, pasok sa garapon. Actually, natuwa ako. Kasi kailangan ng tapang para sumayaw-sayaw ng ganon. Pero sabi ko, ayoko, parang I don't wanna subscribe to that kind of, pagpresenta ng, parang I don't wanna cross that line. Pero I don't subscribe to her way of presenting her politics. Mahal na mahal ko yung batang yun. Kasi when I met her sa Senate rally, sobrang bubbly, all smile. Tapos alam mo talaga na may liwanag pag nakita mo siya. Hindi siya yung gaya na dinidescribe ng mga BBS na ayaw sa kanya. So instantly, I fell in love with her. So yun na, pinapanood ko na siya. And even then, kasi grabe yung mga komentaryo niya, sobrang tapang. So minsan nag-aalala na rin ako, hinay-hinay ka, yung mga, alam mo yun, you have that feeling. And actually, alam ko naman, ever since I started vlogging as well, alam ko kung gaano kademonyo ang mga tao na kinakalaban natin. Pero even then, sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Life is too short. Kung hindi natin gagawin yung mga dapat natin gawin, we will just go by na walang na-accomplish na purpose sa buhay. So, yung mga ayaw kay Mima, I saw, ano mo yung nagdadalamhati ka na durog na yung puso mo, pero dudurugin pa ulit dahil sa mga napakademonyang comments nila. Pero all of these, lahat ng mga masasakit na salita, I just cried to the Lord. Lord, ikaw na bahala sa mga taong to. Sometimes minsan natitempt talaga ako na, sana mangyari din sa kanila. Pero no, the Lord would tell me, I am watching. So I keep that faith. God is watching. Sa mga taong nagmamak sa dinanas ni Mima, God is watching. And hindi tayo titigil dahil lang sa nangyari sa kanya. Actually, mas lalo kaming magiging burning sa aming pakikipaglaban. We will continue the fight. Because kahit iba-iba man ang kulay, ang style namin, we know that we stand for one thing. We stand for the Filipinos and we stand for the truth. Yun ang hindi nila matatanggal kay Mima. So sa mga haters dyan, God is watching you. And sa mga naglulusa, God is our comfort. Maraming salamat po. Alright, napakinggan na ho natin si Ma'am Lovely Granada and din si Attorney Jose Claire Castro. So kahapon din mga ka-action, mga kakamping, napanood ko si Mike Cervera, na kung saan
nagpasalamat nga daw ang pamilya ni Mima Alicia sa tulong ni Mr. President Bongbong Marcos at sa tulong yata ni Representative Sandro Marcos. Kung di ho ako nagkakamali, correct me if I'm wrong. So, salamat sa kay Mr. President Bongbong Marcos at sa lahat po ng mga tumulong, nagpaabot ng tulong. Maraming salamat ho sa inyo. So, alam naman po natin, kilalang kilala ho natin si Mima Alicia. Bagkos nagkaroon ho tayo ng palitan ng mga diskusyon noong 2022, panahon ng campaign period, dahil nga alam natin na magkaiba tayo ng naging manok noong 2022, kasi kami maka-Leni, ito naman si Mima maka-loyalista kay Mr. President, no, ang sinuportahan niya. So may mga banat, kaya hindi natin maiwasan noong 2022 nagpapalitan ho kami ng diskusyon. Pero hanga din po ako kay Mima Alicia kasi accept niya na nagkamali siya sa mga banat niya kay former Vice President Leni Robredo, ngayon Mayor ng Naga City. So hanga po ako dahil accept niya at naghingi din siya ng sorry in public, no, sa kanyang mga vlog kay Mayor Leni Robredo. Kaya doon tayo nagkaroon ng pagkakataon na nagkaisa ho tayo para sa katotohanan at labanan ang anumang mga fake news na kumakalat sa social media at ipagtanggol ang kanya-kanya nating mga iniidolo kapag may mga fake news na binabato sa kanila. So pinagtatanggol ho natin at sinusuportahan natin ang kanilang mga advokasya na kung saan nakakatulong sa bayan, sa bansa natin, sa ating mga kababayan, no? So, kilalang kilala ho natin si Mima Alicia na talagang grabe din po kung bumanat, no? Pero kung siya man po sana ay may pagkakasala at dapat niyang panugutan, nakakalungkot lang isipin na sa ganitong paraan siya kaya wala ho tayong kundi maghintay na lang ho tayo na sana may mga bagong development ang ating mga kapulisan sa kanilang investigasyon regarding ho dito sa nangyari sa ating kapwa vlogger, kapwa Pilipino, no, na sana na agad ito, may mapanagot. Tayo po ay maghihintay lang sa mga investigasyon ng ating mga otoridad. Okay? Kaya yan lang po mga ka-action. So uulitin ko ho, no? Pagpasensya nyo na po kung hindi man ako makapunta. Sana maunawaan nyo, lalong-lalo na sa mga viewers ko na mga loyalista. Maraming salamat ho sa inyo. Okay? So maraming salamat ho sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.